Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong umaga pag-usapan natin mga katropa. So, 3,800 na presyuhan ng baboy. Kikita pa ba ang ating mga katropa na magbababoy? So tara, pag-usapan natin yan dito lang sa Kabady Mo Ko YouTube channel. So ito guys, ang ganda ng garden dito. So ang presyohan guys ng baboy ngayon ay nagre-range ng 3,800 hanggang 4,500 pesos. So tanong ng mga katropa natin, kikita pa ba tayo dyan? Naman natin guys na kapag sinabi mong baboy, talagang medyo mataas ang presyohan sa panahon ngayon. Yung iba natin mga katropa sa ibang lugar talagang nagre-range ng 280 hanggang 300 pesos na yung presyuhan. Yan ay doon sa mga katay na karne. Pero doon sa mga buhay na karne guys, sa mga buhay na baboy guys ay nagre-range na rin talaga ng 200 plus ang presyuhan. So ibig sabihin guys, kaya tumataas ang presyo ng baboy, isa sa mga dahilan is siguro manipis ang supply ng mga baboy. Kaya nga ngayon guys, lumulobo ang presyo ng mga piglet sa merkado. So yung dating 2,500, 3,500, 400 hanggang 3,200 na nabibili ng mga piglets, talaga namang lumulobo ang presyuhan ngayon. Nagti 3,800, 4,200, 4,500 at meron pa nga tayong natanong sa mga katropa natin na umaabot ng 5,000. Kapag ganyan ba yung presyuhan ng baboy, maaari ka pang kumita? Para sa atin, since sa karanasan natin ay ang sasabihin natin based dun sa karanasan at experience natin, sa panahon ngayon na ang presyuhan guys ng baboy ay talaga namang napakataas, talagang nakaka-excite, diba, sa mga magbababoy, lalong lalo na dun sa mga hindi naka-experience na kumita ng malaki. So ito na yung chance para at least kumita talaga tayo ng malaki bilang isang hog raiser, bilang isang magbababoy. Okay na samantalahin ang presyuhan ng mga piglets na matataas, pero dun sa mga mamumuhunan, hinay-hinay tayo guys, at siguraduhin natin pag-aralan nating mabuti. Dahil ang pagbababoyan ngayon, sasabihin natin, sugal na nga ba? Masasabi natin, partly sugal at partly libangan na rin. Kasi nga guys, hindi naman talaga biro-biro ang pag-aalaga ng baboy ngayon. Imagine guys, kung bibilhin mo ang piglet ng 3,800 hanggang 4,300 o 4,500, medyo challenging na yan. Kasi nga, hindi rin natin masigurado na kung yung merkado ba ay magtutuloy-tuloy na mataas ang presyo. Okay yan guys, kung ang presyo ng baboy is magiging stable at magiging mataas, patuloy na mataas. What if patuloy na mataas? Maganda yan, okay yan, siguradong kikita ka. Pero what if biglang bumagsak at bumaba? Yun yung magiging challenging sa isang part ng mamumuhunan sa mga piglets sa panahon ngayon. Ang pagbili ng piglets dapat nagre-range lang ng less than 4,000 pesos. Pwedeng 3,800 na, yun na yung sabihin natin na pinaka-maximum na talagang safety nets ka. Okay, safe pa na pwede, posible na kumita ka. Para at least hindi masakit sa bulsa ng isang mamumuhunan kung sakaling biglang bumagsak o bumaba ang presyo ng mga alagang baboy. Ibig sabihin guys, ang pinag-uusapan natin ngayon tungkol sa mga patiner na mga alagang baboy. Kasi guys, ng mga patiner, kapag binenta mo yan sa merkado, ipagpalagay ng mag-a-average, gagastos ka ng 8,500 hanggang 9,000 pesos o 10,000 man sa pakain sa iyong mga alagang baboy. Plus, i-add mo dyan guys yung gagastusin mo sa piglets na 3,800, 4,000, 4,500 o 5,000 man na binili mo. So doon pa lang guys, makukompute mo na, mas malaki ba ang chance na kumita ako? Parang nakakatakot invest ka pa ganun, 'di ba? Kung hindi mo sigurado ang mangyayari in the future. Pero doon sa mga ang passion talaga is pagnenegosyo ng baboyan, pag-aalaga ng baboy. So bali wala kung mataas o mababa ang presyo ng baboy. Basta sa kanila ang mahalaga is yung cycle na matuloy-tuloy nila ang negosyo ng pagbababoyan. Okay guys, imagine na yung baboy is bibilhin natin at syempre aalagaan natin, palalakihin natin. So gaano ba kalaki yung chance na nakikita tayo sa negosyo ng pagbaboyan? Imagine guys, sa feeds pa lang, kung maaari tayong kumasos ng 8,300, 9,000 o 10,000 pesos man. Sa feeds pa lang guys, sa pre-starter, magkano na? Sa starter, sa grower, kung saan mas gumagastos tayo ng malaki sa pagkain sa ating mga alagang baboy na maaaring umabot ng isang sako, 2 sako o 1.5 sacks man. Depende sa kung gaano natin kalaki gustong mapalaki ang ating mga alagang baboy.
At ito pa guys, kailangan rin natin gumastos ng feeds para sa finisher na pakain sa ating mga alagang baboy. Makakatulong ito para yung mga taba-taba ng baboy ay medyo numipis at maging maganda ang laman at karne ng ating mga alagang baboy. Para kapag pinenta natin sa merkado, ay talaga namang gustong-gustong bilhin ng mga consumer o mamimili sa palengke. Ito na guys, imagine gagastos ka ng 9,000, 8,500 o 10,000 man sa pagkain. Ipagpalagay na guys na 10,000 o 9,000 yung gagastusin mo sa pagkain. Idagdag mo dyan yung puhunan mo naman sa piglets na bibilhin mo. Ipagpalagay ng 4,000 sa panahon ngayon, 3,800 yung average na presyuhan, medyo mataas na yun guys. Yung 4,000 mataas na, mas lalo't higit mataas na rin para sa akin yung 5,000 pesos. Imagine, 9,000 plus 5,000, 14,000 pesos. Kapag napalaki mo guys ang iyong alagang baboy at umabot yan ng 85 kilos, kailangan mong maibenta yung baboy para mabawi mo yung puhunan mo sa halagang 168 pesos o 156 pesos. Depende kung paano mo siya pinakain at paano mo siya pinalaki. Kung 90 kilos naman ang baboy, dapat ang presyuhan guys ng iyong baboy na ipagbibili sa merkado is dapat 158 pesos o 148 pesos per kilo ang live weight. Kung mapalaki mo naman guys ng 100 kilos. So, pwede na 143 pesos hanggang 133 pesos. So, imagine ngayon, mataas ang presyuhan ng baboy. Siyempre, maganda ang kitaan ng mga hog raiser at magpababoy. Pero, kung sakaling umikot naman ang sistema ng negosyo ng pagbababoyan at bumalik na sa dating presyohan at normal na presyohan ng baboy, ibig sabihin, kailangan para maging safe ang pagnenegosyo ng negosyong baboyan is dapat 160 to 180 pesos ang dapat na live weight ng mga alagang baboy para makatiyak tayo na yung mga magbababoy ma-recover nila yung puhunan nila sa pag-aalaga ng baboy. Kaya nga guys, advice natin sa mga katropa natin na magbababoy at ganoon na rin sa mga gustong pumasok at mag-alaga ng mga baboy, lalong-lalo na yung mga piglets at gagawing partner. So, hinay-hinay tayo at pag-aralan natin mabuti yung negosyo na pinapasok natin. Tiyakin natin na meron tayong mapagbebentahan ng baboy, okay ang presyohan sa ating lugar, at maganda yung sistema natin sa ating baboyan. Ito ay para makatiyak tayo na yung mga aalagaan natin ng mga partner o mula piglet papunta sa mga palakihing baboy at ibebenta natin sa merkado, makatiyak tayo, nakikita tayo. Kapag nagkaroon tayo ng magandang sistema sa ating baboyan, makatitiyak tayo na una, hindi magkakasakit ang ating mga alagang baboy. Ikalawa, mapapalaki natin ng husto ang ating mga alagang baboy. At ikatlo, makatitiyak tayo na makuha natin yung target weight natin sa ating mga alagang baboy. Importante yon kasi kapag na-achieve natin yung target weight natin sa ating mga alagang baboy, ibig sabihin kung ano yung ginastos natin, maaari nating makarecover. Basta, wag lang bumaba presyohan guys ng baboy sa merkado. So guys, maraming salamat sa pagsama sa atin dito sa Pig-aralan, dito lang sa Kabady Moko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam.